Isang malamig na bangkay ang asawa ko sa kama ng kanyang kabit habang ako ay nagpapakapagod sa paglalaban ng kanyang maruming dangal. Isang sampal ang gumising sa akin. Isang malupit na katotohanang ako ay basura lamang sa kanila. Pumirma ka o mamatay ang ina mo. Ngayon, ang bawat tahi ko ay magiging ganti. Kaya ko bang buuin ang sarili mula sa mga pira-pirasong sinulid ng kahapon? Huwag kang umarte na parang birhen, Tere. Alam nating lahat na ikaw ang pumatay sa asawa mo dahil sa iyong kapabayaan. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa katahimikan ng madaling araw sa gitna ng malakas na dagundong ng kulog at hagupit ng ulan sa labas ng mansyon na natiling nakaluhod si Tere sa malamig na semento ng laundry area. Ang kanyang mga kamay na namumula at mahapdi dahil sa matapang na sabon at chlorine ay nakalubog pa rin sa isang palanggana ng tubig. Sa harap niya, mainggat niyang nilalabahan ng isang mamahaling barong Tagalog na gawa sa pinong seda, ang kasuotang gagamitin sana ni Rodrigo para sa kanyang panunumpa sa katungkulan bukas. 5 oras nang gising si Tere. Pinili niyang kamay ng paglalaba sa halip na gamitin ang washing machine dahil natatakot siyang masira ang maselang hibla ng tela. Bawat kuskos, bawat piga ay puno ng pagmamahal at pag-asa na sa pag-angat ng karera ng kanyang asawa ay tuluyan na rin silang tatanggapin ng pamilya Alferos. Ngunit sa isang iglap, ang puting seda ay tila naging isang makitid na sapot na sumasakals sa kanyang leeg. Dahan-dahang inianggat ni Tere ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, hindi makapaniwala sa mga litratong isinabog ni Doña Imelda sa sahig. Doon, sa gitna ng mga basang tiles, ay makikita ang katawan ni Rodrigo, ang lalaking huling nakita niyang umalis ng bahay na may ngiti. Ngayon ay wala ng buhay sa ibabaw ng isang maruming kama sa motel. Katabi ang isang babaeng hindi niya kilala. Mami, hindi po totoo yan. Kaninang umaga lang, hinalikan niya ako bago siya umalis. Pabulong na sabi ni Tere. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang munting apoy na unti-unting hinahampas ng malakas na hangin. Isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa balat ang umalingaw-ngaw. Hindi nagmula sa kulog ang ingay na yon, kundi mula sa kamay ni Doña Imelda na tumama sa pisinggi ni Tere. Sa lakas ng sampal, tumama ang ulo ni Tere sa gilid ng lababo. Nalasahan niya ang pait ng dugo sa kanyang labi, ngunit mas masakit ang tila pagguho ng kanyang buong mundo. Huwag mo akong matawag-tawag na mami! Mula sa simula, alam nating dalawa na isa ka lang basahan na pilit isiniksik sa aming pamilya. Bulyaw ng matanda. Ang mga mata ni Doña Imelda ay nagnininga sa galit at pandidiri. Patay na si Rodrigo, at ang huling alaala niya ay hindi ang isang tapat na asawa, kundi ang isang babaeng naging dahilan ng kanyang labis na stress. Now, look at this. Inihagis ni Doña Imelda ang isang folder sa basang sahig. Sign those papers, Tere. Aminin mong nagkaroon ka ng banyagang lalaki. Aminin mong pinabayaan mo ang asawa mo, kaya siya inatake sa puso sa sobrang sama ng loob. Pero wala po akong ginagawang masama. Bakit ko kailangang magsinungaling? Si Rodrigo. Siya ang nagtaksil, mami. Siya ang nasa motel. Sigaw ni Tere. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos na rin. Humahalo sa maruming tubig ng kanyang labada. Lumapit si Doña Imelda at hinawakan ng mahigpit ang panga ni Tere. Pilit itong itingala. Dahil kung hindi ka pipirma, ngayon din ay tatawagan ko ang ospital. Isang utos ko lang, ititigil nila ang dialysis ng nanay mo. Gusto mo bang makitang mamatay ang ina mo sa gitna ng hirap dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Isalba mo ang dangal ng pamilya Alferos o panoorin mong malagutan ng hininga ang tanging pamilyang natitira sa iyo. Natigilan si Tere. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang imahe ng kanyang ina na nakaratay sa ospital, umaasa sa bawat patak ng gamot na binabayaran ng mga Alferos ay sumariwa sa kanyang isipan. Ang kanyang mga daliri na kanina ay masigasig na naglalaba, ngayon ay tila nawalan ng buto.
Binitiwan niya ang barong na kanyang nilalabahan. Ang puting tela ay dahan-dahang lumubog sa madilim na tubig, tila isang bandila ng pagsuko. Kinuha ni Tere ang ballpen sa nanginginig na kamay. Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa papel ay tila isang tahi ng karayom sa kanyang sariling puso. Alam niyang sa pagpirma niyang ito, hindi lang niya ibinibigay ang kanyang kalayaan, kundi tinatatakan na rin niya ang kanyang sarili bilang isang makasalanan sa mata ng mundo. Nang matapos ang huling pirma, marahas na kinuha ni Doña Imelda ang mga papel. Good! Ngayon, lumayas ka sa bahay na ito. Bumalik ka sa tondo, doon sa lugar na pinanggalingan mo. Huwag mo nang tatapakan ang kahit anong pag-aari ng mga Alferos o sisiguraduhin kong pati ang libing ng nanay mo ay sa kalsada lang mangyayari. Tumayo si Tere ng walang kibo. Ang kanyang mga paa ay tila mabigat na bakal habang naglalakad palabas ng mansyong naging kulungan niya sa loob ng 3 taon. Habang papalabas ng gate, huminto ang ulan, ngunit ang lamig ay nanatiling nakabaon sa kanyang mga kalamnan. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa malaking bahay at sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na humihingi ng kasagutan. Hanggang kailan ko kailangang ibigay ang lahat para sa pamilyang hindi kailanman ako itinuring na tao? Sa pag-alis niya sa Marangyang Subdivision, dala lamang ang huling hininga ng kanyang dangal. Hindi alam ni Tere na ang sugat sa kanyang tagiliran, ang peklat ng lihim na operasyong ginawa sa kanya noon, ay muling magbubukas ng isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan ni Rodrigo. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng ospital ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Tere habang tumatakbo siya sa pasilyo ng charity ward. Ang amoy ng gamot at kalawang ay humahalo sa malansang amoy ng kanyang basang damit, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib na tila isang tambol na nagbababala ng masamang balita. Nurse, ang nanay ko, si Luz Viminda de la Cruz, nasaan siya? Ang nurse na nakatalaga sa counter ay hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang sinusulat. Kinalulungkot ko, Mrs. Pinatigil na po ng Alferos Foundation ang pondo para sa pasyente simula kaninang madaling araw. Dahil hindi nabayaran ang balanse, kinailangang ilipat ang nanay niyo sa ward na walang machine support. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tere. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa pagod ay biglang nanigas. Anong pondo ang pinatigil? May kasunduan kami. Pinirmahan ko na ang lahat. Hindi na hinintay ni Tere ang sagot ng nurse. Mabilis siyang naglakad patungo sa dulo ng pasilyo kung saan nakalagay ang mga pasyenteng wala ng kakayahang magbayad. Doon, sa isang sulok na madilim at tanging electric fan lang ang nagbibigay ng hanging mainit, nakita niya ang kanyang ina. Ang mukha ni Nanay Luz ay tila isang lantang dahon, maputla, tuyot, at hirap sa bawat hininga. Wala na ang tunog ng makinang nagbibigay sa kanya ng buhay. Ang tangging naririnig na lamang ay ang mahihina at gumaralgal na paghinga ng matanda. Nanay, nandito na ako, pabulong na sabi ni Tere habang hinahawakan ang malamig na kamay ng ina. Ang bawat daliri ni Nanay Luz ay tila mga tuyong sanga na madaling mabali. Dahan-dahang imulat ng matanda ang kanyang mga mata. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, pilit niyang hinanap ang mukha ng anak. Tere, anak, patawad, naging pabigat ako. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Nay. Magiging maayos din ang lahat. Ibabalik ko kayo sa ICU. Gagawa ako ng paraan, sabi ni Tere, kahit alam niyang wala na siyang kahit isang kusing sa bulsa. Ang kanyang luha ay pumatak sa palad ng ina, mainit at puno ng pait. Isang mahaba at hirap na hininga ang huling pinakawalan ni Nanay Luz. Ang kanyang kamay na hawak ni Tere ay dahan-dahang nawalan ng lakas at tuluyang lumaylay. Ang katahimikan sa paligid nila ay naging mas nakabibingi kaysa sa kahit anong sigaw. Wala nang makina na mag-iingay, wala na ring hiningang maririnig. Ang tanging natira ay ang hagulgol ni Tere na pilit niyang sinusupil sa loob ng kanyang lalamunan. Hayop ka, Imelda!
Hayop kayong lahat. Ang tanging naibulong ni Tere sa hangin habang ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na kamay ng yumao niyang ina. Pagkalipas ng 2 araw sa isang maliit na sementeryo sa dulo ng Maynila, idinaos ang libing ni Nanay Luz. Walang mamahaling bulaklak, walang mga bisitang nakasuot ng itim na seda, at walang magarang kabaong. Isang simpleng kahoy na kabaong lamang ang lulan ng kakarampot na ipon ni Tere at tulong mula sa mga kapitbahay sa tondo. Ang lupa sa sementeryo ay naging malapot na putik dahil sa walang tigil na ulan. Habang ibinababa ang kabaong sa hukay, ang tunog ng putik na tumatalsik sa ibabaw ng kahoy ay tila isang malupit na paalala ng kanyang katayuan sa buhay. Si Rodrigo ay inilibing sa isang marmol na mausoleo na puno ng liwanag, habang ang kanyang ina ay ibinabaon sa madilim at basang lupa. Tere, kailangan mo nang umalis dito. Baka lagnatin ka sa lakas ng ulan. Tawag ni Aling Pasing, ang kapitbahay nilang matagal nang nakakakilala sa kanya. Sandali lang po, Aling Pasing. Gusto ko lang maramdaman ang huling haplos ng lupa sa kanya. Sagot ni Tere nang hindi tumitingin. Ang kanyang buong katawan ay nababalot na ng putik. Ang kanyang damit ay basa at mabigat. Ngunit ang lamig sa labas ay walang-wala sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Sa kanyang pag-uwi sa maliit na barong-barong sa tondo, isang lalaki ang naghihintay sa tapat ng kanyang pinto. Hindi ito si Tristan, kundi isang lalaking nakasuot ng barong na may tatak ng kumpanya ng mga alferos. May hawak itong sobre mula kay Doña Imelda. Pinapaalalahanan kanya na mayroon ka pang mga utang na kailangang bayaran. Ang lahat ng ginastos para sa nanay mo noong nakaraang buwan ay nakalista rito bilang utang mo sa kumpanya. At dahil pinirmahan mo ang dokumento ng pag-amin, ikaw ang mananagot sa lahat ng pinsalang idinulot mo sa reputasyon ni Sir Rodrigo. Sabi ng lalaki bago mabilis na umalis. Binuksan ni Tere ang sobre. Hindi lang ito listahan ng utang. Nakalakip doon ang isang dokumento na nagsasabing ang maliit na lupang tinitirikan ng bahay ni Nanay Luz ay kinuha na rin ng kumpanya bilang bayad pinsala. Napakapit si Tere sa gilid ng pintuan. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Hindi lang ang kanyang ina, asawa, at dangal ang kinuha sa kanya. Ngayon, pati ang tanging bubong na masisilungan niya ay nais ding bawiin ng mga taong pinaglingkuran niya ng tapat. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan, may isang bagay na nahulog mula sa lumang unan ng kanyang ina. Isang maliit na piraso ng telang dua na may borda ng isang gintong sinulid na hindi pa natatapos. Bakit iniinggatan ito ni nanay? At ano ang kinalaman ng telang ito sa mga lihim na itinatago ni Doña Imelda tungkol sa tunay na dahilan kung bakit siya kinuha bilang asawa ni Rodrigo? Ang bawat tibok ng puso ni Tere ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng kawalan habang nakaupo siya sa sahig ng kanilang barong-barong sa tondo. Hawak niya ang piraso ng telang dua na nakita niya sa una ng kanyang ina. Ang gintong sinulid nito ay kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang upos na kandila. Ngunit ang kinang na ito ay hindi nagbibigay ng init, kundi ng isang kakaibang kilabot. Kasabay ng paghaplos niya sa tela, naramdaman ni Tere ang pamilyar na kirot sa kanyang kanang tagiliran. Hinawakan niya ang bahaging iyon, kung saan nananahan ang isang mahaba at kulayobe na pilat. 2 taon na ang nakalilipas, sinabi sa kanya ni Rodrigo at ni Doña Imelda na kailangan siyang operahan dahil sa malalang appendicitis. Noong panahong iyon, wala siyang duda. Akala niya, ang pag-aalaga ni Rodrigo sa kanya sa ospital ay tanda ng wagas na pag-ibig. Akala niya, pagpapakasal nila matapos ang operasyon ay ang kanyang happily ever after. Ngunit sa gitna ng pananahimik ng gabi, muling bumalik sa kanyang gunita ang mga bulong na narinig niya noon sa pasilyo ng Makati Medical Center habang siya ay tila lulutang-lutang pa dahil sa anesthesia. Magkatugma ang kanilang dugo. Ligtas na ang anak ko. Ang boses ni Doña Imelda na puno ng kaginhawaan
ngunit walang bahid ng pagmamalasakit sa taong nakahiga sa kama. Dahan-dahang binuksan ni Tere ang lumang folder na nakatago sa ilalim ng mga gamit ng kanyang ina. Ito ang folder na kinuha niya mula sa mansyon bago siya palayasin, isang bagay na hindi napansin ni Imelda dahil sa sobrang pagmamadali. Sa loob nito ay may isang dokumentong may tatak na confidential. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga medikal na termino. Hindi appendectomy ang nakasulat. Ang nakalagay doon ay living donor nephrectomy. Ang donor ay si Teresa de la Cruz at ang recipient ay si Rodrigo Alferos. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tere. Isang tunog na tila nabasag na kristal sa katahimikan ng gabi. Hindi ako asawa. Isa lang akong spare part. Bulong niya sa hangin. Kinuha nila ang kanyang bato para mabuhay si Rodrigo. Pinakasalan siya ni Rodrigo hindi dahil mahal siya nito, kundi para matiyak na hindi siya magsasalita at para magkaroon sila ng legal na kontrol sa kanyang katawan kung sakaling mangailangan pa sila ng iba. Ginamit nila ang kanyang kahirapan, ang kanyang kawalan ng pinag-aralan, at ang kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya para lamang sa kanilang sariling interes. How could you do this to me, Rodrigo? Tanong niya sa kawalan, habang ang mga luha niya ay pumapatak sa dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagiging biktima. I gave you my life, literally, and you gave me a life of lies. Sa bawat sandali na magkasama sila sa kama, sa bawat pagkakataon na sinasabi ni Rodrigo na, mahal kita, ang totoo ay tinitingnan lamang nito ang isang investment na nagligtas sa kanyang buhay. At si Doña Imelda, ang babaeng tinawag niyang ina, ay ang utak sa likod ng lahat ng ito. Isang babaeng kayang bumili ng buhay ng tao para sa kanyang anak. Ang kirot sa kanyang tagiliran ay tila naging apoy na kumakalat sa kanyang buong katawan. Hindi na ito kirot ng operasyon. Ito ay kirot ng isang kaluluwang nalamangan, nayurakan at nawalan ng lahat. Biglang may narinig siyang malakas na paghampas sa kanilang pintong gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Ang bawat kalabog ay nagpayanig sa buong barong-barong. Tila gustong gibain ang tanging proteksyon ni Tere laban sa malupit na mundo. Tere, lumabas ka riyan. Alam naming nandyan ka. Sigaw ng isang baritonong boses mula sa labas. May utos kami mula sa Alferos Development Corporation. Kailangan ng lisanin ang lugar na ito. Tumayo si Tere, yakap ang folder at ang telang duwa sa kanyang dibdib. Sa gitna ng takot at galit, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Isang matigas na determinasyon na hindi na kailanman magiging biktima muli. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang tatlong lalaking may bitbit na mga gamit sa demolisyon. Ngunit bago pa sila makapagsalita, ang paningin ni Tere ay natuon sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Isang pamilyar na figura ang nakatayo roon. Pinapanood ang bawat galaw niya na may kasamang mapanguyam ng ngiti. Sino ang taong ito na tila nagmamasid sa kanyang bawat pagdurusa? At ano ang kinalaman ng telang duwa na hawak niya sa taong naghihintay sa kanya sa kabilang bahagi ng tondo? Huwag mong hahawakan ng telang. Iyan nang may galit sa iyong puso. Dahil ang bawat hibla niyan ay marunong makaramdam ng sakit ng taong lumikha sa kanya. Ang tinig ay mahina, tila isang hanging nagmumula sa kailaliman ng isang lumang kuta, ngunit sapat na upang mapatigil ang mga lalaking kanina, papilit na humihila sa mga braso ni Tere, sa gitna ng putikan at nagliliparang alikabok mula sa mga ginibang dingding ng kanyang barong-barong. Nakita ni Tere ang isang matandang babae na nakaupo sa isang silya sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay tila natatakpan ng puting ulap. Siya ay bulag. Ngunit ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Humahabi-NG isang bagay na tila gawa sa sinag ng buwan. Siya si Lola Elena, ang babaeng kinatatakutan at iginagalang sa sulok na ito ng tondo. Walang nang na lumapit sa kanyang dampa. Kahit ang mga tauhan ng Alferos Development na kanina lang ay walang pakundangan sa pagwasak ng mga bahay. Bitawan niyo ang babaeng yan, pag-ulit ni Lola Elena. Hindi siya sumisigaw,
ngunit ang bawat salita niya ay tila may bigat ng isang batas. Ang kanyang mga kamay ay hindi para sa pakikipaglaban sa putik. Ang kanyang mga kamay ay may dalang sumpa at biyaya ng mga luhang hindi pa natatuyo. Nalilito at tila natatakot sa kakaibang aura ng matanda. Dahan-dahang binitawan ng mga lalaki si Tere. Babalik kami bukas, Mrs. Siguraduhin mong wala ka na rito o isasama ka namin sa paghukay ng lupang ito. Banta ng isa sa kanila bago mabilis na tumalikod. Naiwang nakasalampak si Tere sa putikan. Ang kanyang folder ng mga medikal na dokumento ay nabasa at ang piraso ng telang dua ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang ari-arian, ang lumang kalan, ang iilang damit, at ang mga alaala ng kanyang ina ay tila naging isang malaking tumpok ng basura sa kanyang harapan. "Halika rito, anak," tawag ni Lola Elena, habang itinuturo ang pintuan ng kanyang maliit, ngunit malinis na dampa. Wala nang lakas na tumanggi, lumapit si Tere. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-amin ng pagkatalo. Pagpasok niya, ang amoy ng tuyong dua at pandan ang bumalot sa kanyang mga pandama. Isang amoy na tila nagpatahimik sa ingay ng demolisyon sa labas. "Ipakita mo sa akin ang hawak mo," sabi ni Lola Elena nang hindi tumitingin sa kanya. Dahan-dahang iniabot ni Tere ang telang dua. Nang mahawakan ito ng matanda, biglang nagbago ang anyo ng mukha nito. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa ibabaw ng tela. Binabasa ang bawat tahi at bawat hibla na tila ba ito ay isang sulat na tanging siya lang ang nakakaintindi. Ang telang ito ay gawa mula sa pinakaugat ng pinya ng aklan. Ang bawat sinulid ay pinili ng isang pusong puno ng pag-asa, bulong ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay tila nanginginig sa emosyon. "Saan mo ito nakuha?" "Sa unan po ng nanay ko," sagot ni Tere. Ang kanyang boses ay paos dahil sa yak. Hindi ko alam kung bakit niya ito itinatago. Hanggang sa huling hininga niya, ay isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Elena. "Ang nanay mong si Luz Viminda. Siya ang pinakamahusay na magbuburda na nakilala ko bago siya nawala sa mundo ng mga mayayaman. Itinago niya ito dahil ito ang ebidensya ng isang sining na pilit ninanakaw ng mga taong ang tanging alam ay bumili at sumira ng buhay." Hinawakan ni Lola Elena ang mga kamay ni Tere. Pinisil niya ang bawat daliri nito, tila tinitingnan ang lakas at potensyal na nananahan doon. "Ang mga kamay mo, Tere, ay katulad ng sa kanya. May sugat, may hapdi, ngunit may kakayahang bumuo ng isang obra maestra mula sa pagkawasak." Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming gabi ng pagdurusa, nakaramdam si Tere ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito galit at hindi rin ito takot. Ito ay ang pakiramdam ng isang taong sa wakas ay nakita. Hindi bilang isang asawa, hindi bilang isang donor, kundi bilang sarili niya. "Tuturuan kita, Tere," sabi ni Lola Elena. "Tuturuan kitang gamitin ang karayom hindi para itahi ang sugat ng iba, kundi para itahi ang sarili mong dangal. At sa bawat tusok, babawiin natin ang bawat patak ng dugo na kinuha sa iyo ng mga alferos." Inabot ni Lola Elena kay Tere ang isang karayom na yari sa pilak. Sa ilalim ng handap-dapi na liwanag, tinangka ni Tere ang kanyang unang tusok sa telang dua. Ngunit habang ginagawa niya ito, isang matinding alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ni Rodrigo sa kanyang huling gabi na may dalang isang regalong balot sa gintong papel. Ano ang ginilalaman ng regalong yon na hindi kailanman nabuksan ni Tere, at bakit tila ang sining ng pagbuburda ay ang tanging susi upang mabuksan ang lihim na nag-uugnay kay Lola Elena at sa pamilya Alferos. Ang mga sugat sa balat ay naghihilom, pero ang mga sugat sa dangal ay tila mga sinulid na pilit binubuhol ng tadhana. Hindi kailanman magiging malinis ang mga kamay na nakahawak na sa dugo ng isang kasinungalingan, ang pabulong na sabi ni Tere habang nakatingin sa kanyang sariling mga palad. Ang kanyang mga dulo ng daliri
ay magaspang, bitak-bitak, dahil sa matapang na sabon na ginamit niya sa loob ng 3 taon sa mansyon ng mga Alferos. Bawat guhit ng kanyang palad ay tila isang mapa ng kanyang paghihirap. Sa kabila ng kanyang kapaguran, pinilit ni Tere na hawakan ang manipis na karayom na ibinigay ni Lola Elena. Ang pilak na metal ay malamig sa kanyang balat, isang matalim na kaibahan sa mainit na hapdi ng pilat sa kanyang tagiliran na tila kumikirot sa bawat malalim na hininga. Sa harap niya, ang telang duwa ay nakaladlad sa isang bilog na bastidor, maputi at dalisay. Isang pagkakataong magsimulang muli na tila hindi niya nararapat makuha. Huwag mong tahin ang tela, Tere. Tahin mo ang iyong alaala. Ang marahang utos ni Lola Elena mula sa madilim na sulok ng dampa. Ang matanda ay tila bahagi na ng anino, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa hangin. Ang bawat tusok ay dapat magmula sa iyong galit, at ang bawat hila ng sinulid ay dapat magmula sa iyong pagnanais na mabuhay. Sinubukan ni Tere na ipasok ang gintong sinulid sa butas ng karayom. Isang simpleng gawain, ngunit sa kanyang nanlalabong paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan, ang butas ay tila isang napakalayong pangarap. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Naalala niya ang bawat gabi na ipinagluto niya si Rodrigo, ang bawat umaga na inayos niya ang kurbata nito, at ang bawat sandali na akala niya ay bahagi siya ng isang pamilya. Lahat pala iyon ay bayad lamang sa isang bahagi ng kanyang katawan na kinuha nila nang walang pahintulot. Isang matalim na tusok ang naramdaman ni Tere sa kanyang hintuturo. Isang patak ng pulang dugo ang lumabas at dahan-dahang kumalat sa maputing telang duwa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lola, nadumihan ko ang tela. Patawad po. Hayaan mo, ang sagot ng matanda, na tila nararamdaman ang bawat galaw ni Tere kahit hindi ito nakakakita. Ang dugong yan ang magbibigay ng buhay sa iyong sining. Ang tunay na pinya ay hindi nabubuo nang walang sakripisyo. Ipagpatuloy mo. Sa bawat oras na lumilipas, ang ingay ng ulan sa labas ay naging isang ritmo na sumasabay sa bawat tusok ni Tere. Sa ilalim ng paggabay ng malamig na kamay ni Lola Elena, ang magaspang na kamay ni Tere ay nagsimulang matutong sumayaw. Ang gintong sinulid ay dahan-dahang bumubuo ng isang maliit na pattern ng bulaklak, isang disenyo na tila pamilyar sa kanya, isang disenyong nakita niya sa isang lumang litrato ng kanyang ina noong kabataan nito. Habang nagbuburda, ang isip ni Tere ay lumipad sa maliit na bag na nailigtas niya mula sa demolisyon. Doon, sa ilalim ng kanyang iisang pares ng sapatos, ay nakatago ang isang maliit na kahon na balot sa gintong papel, ang huling regalong ibinigay ni Rodrigo bago ito mamatay, na hindi niya pa nabubuksan dahil sa takot at sakit. Lola, bakit po ba ang pamilya Alferos ay tila takot na takot sa sining na ito? Tanong ni Tere. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad sa gitna ng katahimikan. Huminto ang matanda sa kanyang paghabi. Ang katahimikan ay naging mas malalim, tila isang bangin na walang hangganan. Dahil ang telang duwa ang nagsasabi ng katotohanan na hindi kayang burahin ng pera, Tere. At sa loob ng bawat barong na suot ng mga Alferos, may nakatagong kasalanang tanging ang mga tulad nating marunong magbasa ng tahi ang nakakaalam. Bago pa makapagtanong muli si Tere, isang marahang katok ang narinig sa pintuan ng dampa. Hindi ito ang marahas na kalabog ng mga demolition team. Ito ay isang katok na may kasamang pag-aalinlangan at paggalang. Nang buksan ni Tere ang pinto, sinalubong siya ng isang banggo ng mamahaling tabako at sandalwood, isang amoy na hinding-hindi kabilang sa mabahong estero ng tondo. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo roon, may hawak na isang basang payong at isang piraso ng lumang luwa na tila isang hiyas sa gitna ng kadiliman. Kinalulungkot ko ang pang-istorbo, ang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado, ngunit may bakas ng matinding pag-aalala. Sabi nila, dito ko raw matatagpuan ang tanging tao na marunong magkumpuni ng isang pusong nawasak at isang tilang wala ng pag-asa.
Siya si Tristan Lorenzana. Ang kanyang pagdating ay tila isang kidlat sa gitna ng gabi. Ngunit ang tanong ay ito, lumapit ba siya para tulungan si Tere? O para makuha ang huling piraso ng katotohanan na magpapabagsak sa lahat ng kinalakihan niyang mundo? Ang telang ito ay hindi lamang basta hibla ng luwa. Ito ang huling hininga ng dangal ng aking ina na ninakaw ng mga taong walang konsensya. Ang imagasalitang ito ni Tristan Lorenzana ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng dampa ni Lola Elena. Sa labas, ang banayad na patak ng ulan sa mga dahon ng saging ay nagbibigay ng isang malungkot na musika, habang si Tere ay nananatiling nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng putik mula sa kalsada ng tondo. Ang kaibahan ng lalaking ito na may suot na mamahaling relo at amoy ng tagumpay sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang tiwala sa sarili. Dahan-dahang lumapit si Tristan. Inilaladlad ang isang piraso ng luwa na tila gawa sa mga ulap at pilak. Ngunit sa gitna nito ay may isang malaking punit, isang sugat sa tela na tila sadyang ginawa ng isang malupit na kamay. Nang makita ni Tere ang tela, bigla siyang nakaramdam ng isang matinding kirot sa kanyang tagiliran, sa mismong pilat kung saan kinuha ang kanyang bato. Ang bawat punit sa luwa ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingan ni Rodrigo. Bakit sa akin? Maraming eksperto sa Makati, sa mga museum, sa mga sikat na fashion house, ang halos pabulong na tanong ni Tere. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Isang tugyat lang ako rito, sir. Ang mga kamay ko ay para sa mantsa, hindi para sa ganitong kayamanan. Sabi ng mga eksperto sa Makati, hindi na raw ito kayang ayusin. Masyado raw pino ang pagkakahabi, masyadong komplikado ang disenyo. Sagot ni Tristan, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Tere. Tila binabasa ang bawat sakit na nakatago. Pero sinabi sa akin ng isang matandang kaibigan na dito sa tondo, may isang babaeng marunong maghilom ng mga hiblang tanging puso lang ang nakakakita. Dahan-dahang iniabot ni Tristan ang tela kay Tere. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig na luwa, naramdaman ni Tere ang isang kakaibang kuryente. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig sa takot, ay biglang kumalma. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magsuri sa bawat hibla, sa bawat tahi, at sa bawat pattern na tila isang pamilyar na kanta sa kanyang alaala. Ang disenyo, ito ang sumpa ng bituin. Bulong ni Tere nang hindi niya namamalayan. Nagulat si Tristan. Paano mo nalaman ang tawag sa disenyong yan? Iyan ay isang lihim na pattern ng pamilya, Lorenzana, na matagal nang nawala. Bago pa makasagot si Tere, muling nagsalita si Lola Elena. Mula sa kanyang sulok, ang kanyang tinig ay tila isang babala mula sa nakaraan. Nalaman niya dahil ang dugong nananalatay sa kanyang mga daliri ay nagmula sa babaeng huling humawak sa disenyong yan bago ito nakawin ng mga alferos. Ang tela ay hindi nakakalimot, Tristan, at ang mga kamay ni Tere ay hindi lamang para sa paglalaba, sila ay para sa pagbawi. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng paghinga ni Lola Elena at ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga butas ng dampa. Kinuha ni Tristan ang isang maliit na card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Tere. Ayusin mo ang telang ito, Tere. Hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kapwa-biktima. At kapag natapos mo ito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyong kailangan mo para pabagsakin si Doña Imelda. Nang makaalis si Tristan, naiwang nakatitig si Tere sa card. Ang pangalang Lorenzana ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang maliit na simbolo sa gilid ng card. Isang monogram na kamukhang-kamukha ng nakaborda sa telang duwa na iniwan ng kanyang ina. Dali-daling binuksan ni Tere ang huling regalong ibinigay ni Rodrigo na itinago niya sa ilalim ng kanyang higaan. Nang mapunit ang gintong papel,
Bumagsak sa kanyang kandungan ang isang laket na ginto. Sa loob nito, hindi litrato ni Rodrigo ang naroon, kundi isang papel na may listahan ng mga pangalan ng mga taong binili ng pamilya Alferos. At sa pinakataas ng listahan ay ang pangalan ng doktor na kumuha ng kanyang bato. Bakit ibibigay ito sa kanya ni Rodrigo bago ito mamatay? Ito ba ay isang huling hiling ng kapatawaran o isang pain para sa isang mas malaking panganib? Ang sining na ito ay ang kaluluwa ng pamilya Alferos, isang pamana ng dangal na kami lamang ang may karapatang mag-ingat at magpakita sa buong mundo. Ang boses ni Doña Imelda sa telebisyon ay tila isang malapot na lason na dumadaloy sa loob ng maliit na silid. Sa isang karinderiya sa labas ng dampa ni Lola Elena, ang mga tao ay nakatingin sa screen kung saan ipinapakita ang isang marangyang fashion show sa Makati. Nakasuot ng mga perlas at tila isang reyna, itinataas ni Imelda ang isang piraso ng telang dua na may burda ng mga gintong bulaklak, ang eksaktong disenyo na itinuro ni Lola Elena kay Tere. Ang disenyong nasa ilalim ng una ng kanyang ina bago ito mamatay. Napatigil si Tere sa kanyang paglalakad. Ang timba ng tubig na kanyang dala ay dahan-dahang tumagilid, hinahayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga paa at humalo sa putik ng tondo. Ang kanyang mga kamay na puno ng sariwang sugat mula sa pag-aaral ng pagbuburda ay biglang nanigas. Bawat tahi na ipinagmamalaki ni Imelda sa harap ng mga kamera ay tila isang patak ng dugo na ninakaw mula sa kanyang pamilya. Magnanakaw! Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Tere. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na matagal na niyang pilit na sinusupil. Ang disenyong yan, hindi sa kanya yan, kay nanay iyan, kay Lola Elena yan. Lumingo ng ilang kapitbahay, ang kanilang mga mata ay puno ng awa at pagdududa. Sa mundong ito, ang salita ng isang thogyat na taga-Tondo ay walang timbang laban sa kinang ng mga Alferos. Para sa kanila, si Tere ay ang babaeng naging dahilan ng kamatayan ng kanyang asawa, ang babaeng itinaboy dahil sa kahiyahiyang pagtataksil. Panoorin mo, Tere, ang mahinahong boses ni Lola Elena mula sa pintuan ng dampa. Hindi nakakakita ang matanda, ngunit ang kanyang pandinig ay tila nakabaon sa bawat kasinungalingan ng telebisyon. Panoorin mo kung paano nila ginagawang ginto ang ating mga luha. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ng nanay mo sa hirap. Dahil hanggat buhay siya, siya ang ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Bumalik si Tere sa loob ng dampa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Kinuha niya ang bastidor at ang telang dua na kanyang binuburda. Sa gitna ng galit, ang kanyang bawat tusok ay naging mas mabilis, mas matapang. Ang karayom ay tila naging isang sandata, humihiwa sa tela, na tila ba sinusubukan niyang sugatan ang mukha ni Imelda na nasa kanyang imahinasyon. Hindi ko ito hahayaang matapos ng ganito, Lola, sabi ni Tere, habang ang isang patak ng pawis ay pumatak sa kanyang gawa. Kinuha nila ang bato ko, kinuha nila ang nanay ko, at ngayon, pati ang tanging alaala ng aming dangal ay gagawin nilang sa kanila. Hindi ako papayag. Kung gagayon, kailangan mong tahin ang katotohanan sa paraang hindi nila kayang itanggi, sagot ni Lola Elena. Ang pattern na yan, ang sumpa ng bituin, ay may isang lihim na tahi sa pinakasentro. Isang tahi na tanging ang tunay na tagapagmana lamang ang nakakaalam. Kapag natapos mo ang telang ibinigay ni Tristan, doon mo malalaman ang tunay na kapangyarihan ng iyong mga kamay. Habang lumalalim ang gabi, isang itim na sobre ang isiniksik sa ilalim ng pinto ni Lola Elena. Nang buksan ito ni Tere, wala itong sulat, kundi isang litrato lamang. Isang litrato ng kanyang ina noong kabataan nito na nakatayo sa harap ng lumang pabrika ng mga Alferos at sa likod nito ay may nakasulat na pulang tinta. Ang lihim ay nasa ilalim ng mga pundasyon. Sino ang nagpadala ng litratong ito? At anong katotohanan ang nakabaon sa ilalim ng kumpanyang nagpayaman sa mga taong sumira sa kanyang buhay?
Bago pa makapag-isip ng malalim si Tere, isang malakas na tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng tondo. Ang mga bumbero at pulis ay nagsisimulang pumasok sa kanilang eskinita. Sunog! May sunog sa kabilang kalsada. Sigaw ng mga tao. Ngunit ang apoy ay hindi nagmumula sa kung saan. Ito ay nagmumula sa tumpok ng mga basura sa tapat mismo ng dampa ni Lola Elena. At ang hangin ay mabilis na nagdadala ng mga baga patungo sa kanilang bubong na gawa sa tuyong dahon at kahoy. Ito ba ay isang aksidente o isang paraan ni Imelda upang tuluyan ng patahimikin ang huling saksi ng kanyang krimen? Sunugin ang lahat! Huwag kayong mag-iiwan ng kahit isang piraso ng basahan. Ang sigaw na iyon sa labas ng dampa ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng gabi. Habang ang usok ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto, nanatiling nakatitig si Tere sa telang dua na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay buong ingat na humahabi ng gintong sinulid, ngayon ay nanginginig sa takot. Ang bango ng tuyong dahon ng pinya ay mabilis na napalitan ng nakakasulasok na amoy ng nasusunog na plastik at gasolina. Sa gitna ng lumalakas na init, pilit na niyakap ni Tere ang bastidor sa kanyang dibdib. Isang matinding merya, irony, ang bumalot sa kanya. Sa loob ng tela ay ang pangarap niyang mabawi ang dangal ng kanyang ina. Ngunit sa labas, ang realidad ay sinusunog ang tanging masisilungan niya sa mundong ito. Ang init ng apoy sa labas ay tila sumasabay sa init ng pilat sa kanyang tagiliran. Isang paalala na ang kanyang buhay ay matagal na nilang itinuturing na panggatong lamang para sa kanilang karangyaan. Lola! Lola Elena! Kailangang nating lumabas! Sigaw ni Tere. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na dahil sa makapal na usok. Naramdaman niya ang pagkalamig ng kanyang mga daliri. Habang hinahanap ang kamay ng matanda sa dilim, ang bawat paghinga ay tila isang paglunok ng bubog. Nalasahan niya ang pait ng abo sa kanyang dila, habang ang paligid ay nagiging kulay kahel at pula. Ang dampa na naging saksi ng kanyang unang hakbang patungo sa pagbabago ay dahan-dahang nilalamon ng mga dila ng apoy na walang kabusugan. Nang makalabas sila sa eskinita, sinalubong sila ng kaguluhan. Ang mga tao sa tondo ay nagtatakbuhan, may bitbit na mga balde ng tubig na tila walang silbi laban sa nagngangalit na sunog. Sa gitna ng gulo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umalis sa dulo ng kalsada. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng sunog, ang amoy ng tagumpay ni Doña Imelda. Wala na ang lahat, bulong ni Tere habang nakatingin sa naglalagablab na dampa. Ang bawat tahi na ginawa niya sa loob ng isang linggo ay tila naging abo na rin sa kanyang paningin. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Hindi ito ang kamay ni Lola Elena. Ito ay isang kamay na malakas, matatag, at may dalang proteksyon. Hindi pa huli ang lahat, Tere. Hanggat hawak mo ang telang yan, ikaw ang may hawak sa leeg ng mga alferos. Ang malalim na boses ni Tristan ang nagpalingon sa kanya. Dinala sila ni Tristan sa isang ligtas na apartment sa Makati. Isang lugar na malayo sa putikan ng tondo, ngunit puno ng mga alaala ng kanyang nakaraan bilang asawa ni Rodrigo. Sa loob ng marangyang silid, inilapag ni Tere ang telang dua sa ibabaw ng isang glass table. Ang gintong sinulid ay kumikinang pa rin, tila isang himalang nakaligtas sa impyerno. Bakit mo kami tinutulungan, Tristan? Tanong ni Tere, ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Anong makukuha mo sa isang babaeng walang-wala na? Dahil ang pamilya ko ay naging biktima rin ng katusuhan ni Imelda, bago pa man naging biktima ang pamilya mo. Sagot ni Tristan habang binubuksan ang isang lumang vault. Ang pabrika ng mga alferos ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng kumpanya ng tatay ko. At ang tanging paraan para mabura ang kanilang legacy ay ang patunayan na ang lahat ng kanilang ipinagmamalaki ay nakaw lamang. Kinuha ni Tristan ang litratong natanggap ni Tere sa ilalim ng pinto.
Ang nanay mo, si Luz Viminda, hindi lang siya Toteo. Siya ang dating head designer ng tatay ko bago siya puwersahang kinuha ni Doña Imelda para itayo ang Alfero's Death May. At ang dokumentong ito ang magpapatunay na ang lahat ng shares ni Imelda ay base sa isang palsipikadong kontrata. Habang sinusuri ni Tere ang mga dokumento, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang dumating sa telepono ni Tristan. Ano? Sigurado ba kayo? Ang boses ni Tristan ay biglang naging seryoso at puno ng kaba. Huwag ninyong hahayaan na makaalis siya. Ibinaba ni Tristan ang telepono at tumingin kay Tere na may halong takot sa kanyang mga mata. Tere, ang bangkay ni Rodrigo nawawala sa mausoleo. Sinasabi ng mga tauhan ko na may nagbukas ng kabaong at tinanggal ang labi niya bago pa man maisagawa ang DNA test na hinihiling ko. Bakit kailangang itago ni Imelda ang bangkay ng sarili niyang anak? Ano ang katotohanang nakabaon sa katawan ni Rodrigo na kayang magpabagsak sa buong imperyo ng mga Alferos sa isang iglap? Ang patay ay hindi na dapat lumalaban. Pero bakit tila ang bangkay ni Rodrigo ang siyang dumidiin sa akin sa hukay? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalinggaw sa isipan ni Tere habang nakatingin siya sa kawalan sa loob ng maranyang kondo ni Tristan sa Makati. Ang lamig ng aircon ay tila hindi tumatagos sa kanyang balat na nananatiling mainit dahil sa takot at pagkalito. Sa harap niya, sa isang malaking screen, makikita ang mga larawan ng binuksan at walang lamang kabaong ni Rodrigo. Isang kabaong na dapat sana ay naglalaman ng huling katotohanan. Why would she do that, Tristan? Bakit pati ang sariling anak niya hindi niya mapatahimik? Ang nanginginig na tanong ni Tere. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa baso ng tubig. Tila ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa realidad. Dahil ang bangkay ni Rodrigo ay hindi lang basta labi ng isang tao, Tere. Ito ay isang piraso ng ebidensya. Seryosong sagot ni Tristan habang tinititigan ang mga medical na record na nakuha nila. If the autopsy is done correctly, it will show more than just the kidney transplant. It might show how he really died. At sa tingin ko, iyon ang pinakakinatatakutan ni Imelda. Bego pa man makasagot si Tere. Ang katahimikan ng silid ay bumasag ng tunog ng isang papasok na video call sa malaking screen. Hindi ito si Imelda, kundi ang abogado ng pamilya Alferos, si Attorney Villon, isang lalaking kilala sa pagiging tagalinis ng mga madidilim na sikreto ng mga elite sa Makati. Good evening, Mrs. Alferos. Oh, I'm sorry, I should say, Miss Dela Cruz, ang mapanguyam na bati ng abogado. Ang kanyang mukha sa screen ay tila isang maskara ng pekeng paggalang. I'm calling to inform you that a warrant for your arrest has been issued. Ang pamilya Alferos ay nagsampa ng kasong desecration of the dead. Ayon sa mga witness, ikaw ang huling nakita sa sementeryo bago nawala ang mga labi ni Sir Rodrigo. Napasinghap si Tere. Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa makapal na carpet. Hindi lumikha ng tunog ngunit nag-iwan ng isang malaking mantsa ng tubig. Tila ang kanyang buhay na unti-unti na namang nababahiran ng kasinungalingan. Witness? Anong witness? Kakalibing ko lang sa nanay ko. Paano niyo nagagawang baligtarin ang lahat? Huwag kang masyadong emotional, Tere. Alam nating lahat na galit ka dahil pinalayas ka. You have the motive to spite the family. Patuloy ni Atty. Villon. Ngunit may alok si Doña Imelda. Ibigay mo sa amin ang lahat ng dokumentong ninakaw mo mula sa mansyon, kasama na ang telang dua na hawak mo, at iuurong namin ang lahat ng kaso. Isipin mo ang kaligtasan mo at ang natitirang dangal ng nanay mo. You tell that monster! Ang boses ni Tere ay biglang naging malamig at matalim. Tila ang dulo ng kanyang karayom sa pagbuborda, na ang telang ito ay hindi na kailanman muling sasakal sa leeg ng pamilya niya. Dahil ang bawat tahi nito ay magiging saksi sa kanyang pagbagsak. Nang maputol ang tawag, tiningnan ni Tere si Tristan.
Gagamitin nila ang batas para ibaon ako, Tristan. Isasama nila ako sa hukay ni Rodrigo. Hindi nila magagawa yon hanggat kasama mo ako. Pangako ni Tristan, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pero may isang bagay akong kailangang malaman. Sa lakit na ibinigay sa iyo ni Rodrigo, may nakasulat na pangalan ng isang bata. Sino si Gabriel? Natigilan si Tere. Naalala niya ang isang gabi. 3 taon na ang nakalilipas bago sila ikasal. Nakita niyang may kargang sanggol si Rodrigo sa isang lumang litrato. Isang sanggol na may mga matang kamukhang-kamukha ng sa kanya. Sinabi ni Rodrigo na yun ay isang pinsan na pumananaw na. Ngunit ang sakit sa mga mata nito noon ay hindi para sa isang malayong kamag-anak. Dali-daling kinuha ni Tere ang laket at muling sinuri ang loob nito, gamit ang isang magnifying glass na nasa mesa ni Tristan. Sa likod ng maliit na litrato ni Rodrigo, may nakatagong isang microscopic na tahi ng sinulid na dua. Isang pattern na itinuro ni Lola Elena na nangangahulugang ang nag-iisang tagapagmana. Hindi lang ang kidney ni Tere ang kailangan ni Rodrigo para mabuhay. May mas malalim at mas madilim na dahilan kung bakit isang dalagang taga-Tondo ang pinili nilang ipakasal sa kanilang kaisa-isang anak. Tristan, ang kidney transplant. Bulong ni Tere habang ang kanyang mukha ay nawawalan ng kulay. Baka hindi iyon para kay Rodrigo. Baka para yon sa batang hindi ko alam na kinuha nila sa akin 3 taon na ang nakalilipas. Ang hinalang ito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Kung totoo ang iniisip ni Tere, ang pamilya Alferos ay hindi lang nagnakaw ng kanyang organo at dangal. Nagnakaw din sila ng isang buhay na nagmula sa kanyang sariling sinapupunan. Ang bawat pilat sa katawan ay may kwentong pilit ibinabaon, ngunit ang pilat sa sinapupunan ang siyang pinakamalakas sumigaw kapag ang katotohanan ay pilit na ipinagkakait. Ang boses ni Tere ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Nanlalamig ang kanyang mga daliri habang hinahaplos niya ang ibaba ng kanyang tiyan, malayo sa pilat ng operasyon sa bato. Doon, sa bahaging iyon ng kanyang katawan, may mga maliliit at mapuputing guhit. Mga stretch marks na noon ay sinabi ni Rodrigo na bunga lamang ng biglang pagtababa niya noong siya ay nagkasakit. Pero ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng kondo ni Tristan, ang bawat guhit na iyon ay tila naging mga luhang nanigas sa kanyang balat. Hindi maaari. Wala akong matandaan, Tristan. Pagkatapos ng operasyon ko noon, 3 buwan akong pabalik-balik sa ospital dahil sa komplikasyon daw. Sabi nila, mahina ang katawan ko. Pabulong na sabi ni Tere. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, tila nakakakita ng isang multo sa sarili niyang nakaraan. Laging may binibigay silang gamot na nagpapatulog sa akin. Laging may mga araw na nawawala sa alaala ko. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ni Imelda na mawala ang bangkay ni Rodrigo. Seryosong sabi ni Tristan habang mabilis na nagtitipas sa kanyang laptop. Dahil sa DNA ni Rodrigo, mapapatunayan natin kung sino ang magulang ni Gabriel at kung ang DNA mo ang magtutugma sa bata. Hindi lang kidnapping ang kaso ni Imelda, ito ay human trafficking at medical malpractice. Tumayo si Tere. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Kailangan nating mahanap ang nurse na kasama ko noon. Si Nurse Melba, siya lang ang laging nandoon kapag gising ako. Wala na siya sa Makati Medical, Tere. Ayon sa records, bigla siyang nag-resign at bumalik sa probinsya niya sa Samar pagkatapos mong lumabas ng ospital. Paliwanag ni Tristan. Pero may nakita akong bakas. May isang bank account na laging tumatanggap ng pera mula sa isang kumpanyang pag-aari ng mga Alferos, isang monthly allowance para sa isang special education school sa Laguna. Laguna? Tanong ni Tere. Doon nakatira ang isang batang nagngangalang Gabriel Alferos. Ang bata ay may bihirang sakit sa dugo at kailangan niya ng regular na blood transfusion at posibleng bone marrow transplant sa hinaharap. Pagpapatuloy ni Tristan. At alam mo ba kung sino ang nakatala bilang legal guardian? Si Doña Imelda Alferos. Walang nanay na nakalista at ang tatay ay si Rodrigo.
Ang galit na nararamdaman ni Tere ay tila naging isang malaking alon na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Hindi lang bato ang kinuha nila. Nagnakaw sila ng buhay mula sa kanya habang siya ay walang malay. Pinanatili siyang asawa para lamang maging emergency supply kung sakaling kailanganin ng bata ang higit pang parte ng kanyang katawan. Hayop! Magahayop sila! Sigaw ni Tere, sabay kabig ng bastidor ng pagbuburda sa sahig. Ngunit sa pagbagsak nito, ang gintong sinulid ay tila kuminang ng mas maliwanag sa ilalim ng mga anino. Biglang tumunog ang intercom ng kondo. Isang boses ng security guard ang narinig. Sir Tristan, may mga pulis po rito sa lobby. May dala silang search warrant. Hinahanap po nila si Miss Teresa de la Cruz para sa kasong pagnanakaw ng labi ni Sir Rodrigo. Nagkatinginan sila ni Tristan. Gagamitin nila ang lahat ng paraan para pigilan tayo, Tere. Kapag nakuha ka nila, hindi ka na makakalabas ng kulungan ng buhay. Babala ni Tristan. Mabilis na hinila ni Tristan si Tere patungo sa isang sikretong pinto sa likod ng kanyang bookshelf, isang lumang service elevator na tanging siya lang ang nakakaalam. Pumunta ka sa address na ito sa Laguna. Hanapin mo si Gabriel. Ako na ang haharap sa mga pulis dito. Pero Tristan, paano ka? Tanong ni Tere, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huwag mo akong isipin. Isipin mo ang anak mo, Tere. Isipin mo ang batang 3 taon nang tinatawag na Lola, ang babaeng pumatay sa kinabukasan mo. Sagot ni Tristan bago isara ang pinto ng elevator. Habang bumababa ang elevator, nakaramdam si Tere ng isang matinding panginginig. Hindi ito dahil sa lamig ng bakal, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Nang bumukas ang pinto sa basement parking, isang itim na van ang mabilis na huminto sa harap niya. Akala ni Tere ay mga pulis ito, ngunit nang bumukas ang bintana, nakita niya si Aling Pasing mula sa tondo, kasama ang ilang mga kabataang lalaki na may mga tattoo sa braso, ang mga batang tondo na dati ay kinatatakutan niya. Tere, sakay na. Hindi namin hahayaang mabulok ka sa kulungan dahil sa mga alferos na yan. Sigaw ni Aling Pasing, ngunit sa di kalayuan, isang puting sasakyan ang mabilis ding paparating. At mula sa bintana nito, nakita ni Tere ang mukha ni Doña Imelda na may hawak na telepono. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang malupit na ngiti. May hawak siyang isang maliit na sapatos ng bata at dahan-dahan niya itong itinaas na tila isang pain sa isang bitag. Kaya bang takasan ni Tere ang kapangyarihan ng mga alferos o ang paghahanap niya kay Gabriel ang mismong magdadala sa kanya sa kamatayan? Ata, anak? Ang salitang ito ay tila isang kutsilyong dahan-dahang bumaon sa aking puso, hindi upang pumatay, kundi upang gisingin ang isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang ninakawan ng liwanag. Ang bawat pagyanig ng lumang ban ni Aling Pasing ay tila isang paalala sa bawat buto ni Tere na siya ay buhay pa, ngunit ang kanyang diwa ay tila naiwan sa dilim ng basement parking. Ang imahe ni Doña Imelda na nakanggiti habang hawak ang maliit na sapatos ay nakatatak sa kanyang balat na tila isang pasong hindi kailanman maghihilom. Sa loob ng van, ang amoy ng luma at tuyong krudo ay humahalo sa amoy ng pawis at kaba, isang malayo at masakit na realidad mula sa mabangong kondo ni Tristan na kani-kanina lang ay naging kanlungan niya. Tere, uminom ka muna ng tubig. Maputla ka pa sa telang duwa na binuburda mo. Ang marahang sabi ni Aling Pasing habang inuabot ang isang plastik na bote. Ang magaspang na kamay ng matanda ay humawak sa nanginginig na balikat ni Tere. Isang haplos na puno ng malasakit na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng mga alferos. Aling Pasing, 3 taon. 3 taon nilang ipinagkait sa akin ang sarili kong dugo. Bulong ni Tere. Ang kanyang boses ay gumaralgal. Tila isang sirang plaka na pilit inuulit ang isang malungkot na awitin. Sabi nila, may sakit lang ako. Sabi nila ang paglaki ng tiyan ko ay tumor
na kailangang operahan kasabay ng pagkuha sa bato ko. Pinaniwala nila ako na ang bawat sakit na naramdaman ko ay dahil sa kahinaan ng katawan ko. Pero ang totoo, pinapalaki na nila ang anak ko para maging kasangkapan nila. Isang matinding pait ang lumitaw sa kanyang dila. Naalala niya ang mga gabing nagigising siyang basa ng gatas ang kanyang dibdib nung siya ay nasa ospital pa. At ang paliwanag ng mga doktor na yon ay epekto lamang ng mga gamot na ibinibigay sa kanya. Paano siya naging ganoon kamanhid? Paano niya hinayaang nakawin ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagkatao sa ilalim ng kanyang sariling ilong? Habang mabilis na binabaybay ng van ang South Luzon Expressway patungong Laguna, ang tanawin sa labas ay dahan-dahang nagbabago mula sa matatayog na gusali patungo sa malalawak na bukid at luntiang mga puno. Ngunit para kay Tere, ang NG kalikasan ay isang kabaligtaran ng dilim na namumuo sa kanyang kalooban. Bawat kilometrong nadaragdagan ay tila isang hakbang palapit sa isang katotohanang baka hindi niya kayang pasanin. Nakarating sila sa isang tahimik na subdivision sa Laguna, kung saan ang mga bahay ay malalayo sa isa't isa at napapalibutan ng matataas na bakod. Huminto ang van sa tapat ng isang gate na may nakasulat na St. Gabriel Center for Special Needs. Ang paligid ay napakatahimik. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon ng mangga at ang malayong tunog ng isang kampana sa simbahan. Dahan-dahang bumaba si Tere. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelly, nangihina sa bawat hakbang. Lumapit siya sa bakal na bakod at doon, sa malawak na hardin, nakita niya ang isang maliit na batang lalaki. Nakaupo ang bata sa isang wheelchair, nakasuot ng isang puting barong na may disenyong simple ngunit pamilyar. Ang bata ay napakaputla. Ang kanyang mga mata ay malaki at malalim, at may isang pamilyar na kislap na tila salamin ng sariling mga mata ni Tere. Ang bata ay may hawak na isang piraso ng sinulid at dahan-dahan niya itong pinapaikot-ikot sa kanyang maliliit na daliri. Tila sinusubukan ding bumuo ng isang tahi sa hangin. Gabriel? Ang tawag ni Tere ay halos isang bulong lamang, ngunit tila narinig ito ng bata. Dahan-dahang inilingon ng bata ang kanyang ulo patungo sa direksyon ni Tere. Isang matinding pintig ang naramdaman ni Tere sa kanyang dibdib. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na ang batang ito ay sa kanya. Ang kanyang sinapupunan ay tila muling kumirot. Isang multo ng sakit na ngayon ay naging isang buhay na katotohanan. Ngunit, bago pa man makalapit si Tere, isang babaeng nakauniporme ng nurse ang lumabas mula sa loob ng gusali at lumapit sa bata. Nanigas si Tere sa kanyang kinatatayuan. Ang nurse na iyon, ang mukhang yon na matagal nang nawala sa kanyang alaala, ay ang parehong nurse na nag-alaga sa kanya nung operasyon, si Nurse Melba. Hindi ka dapat narito, Tere. Ang isang boses mula sa likuran ang nagpalingon sa kanya. Hindi ito si Tristan. Hindi rin ito si Aling Pasing. Nakatayo sa likod niya si Attorney Villong, kasama ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang warrant of arrest. Ngunit sa kanyang kabilang kamay ay may hawak siyang isang hiringgilya na puno ng malinaw na likido. Ang bata ay nanggangailangan ng panibagong transplant at ikaw lang ang tanging donor na magtutugma sa kanya. Ang matigas na sabi ni Attorney Villong. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, kailangan mong sumama sa amin ng kusa. O panoorin mo siyang mamatay sa harap mo. Ano ang pipiliin ni Tere? Ang kanyang kalayaan upang iligtas ang bata sa batas o ang muling isuko ang kanyang katawan sa mga taong pumatay na sa kanyang kaluluwa? Ang buhay ay isang serye ng mga tahi, ngunit may mga tahing kailangang lagutin ng sapilitan upang ang iba ay makahinga. Kahit pa ang kabayaran nito ay ang sariling buhay. Ang tinig ni Attorney Villon ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumulunod kay Tere sa gitna ng sikat ng araw sa Laguna. Sa kabilang dako ng bakod, nakikita niya si Gabriel, ang batang may mga matang,
tila salamin ng kanyang sariling kaluluwa. Ang bata ay dahan-dahang kumaway, isang inosenteng kilos na nagpahiwa sa puso ni Tere ng mas matindi kaysa sa kahit anong patalim. Ang bawat kaway ng bata ay tila isang pagsusumamo para sa buhay na matagal nang ipinagkakait sa kanila. Anong klaseng mga tao kayo? Ang pabulong na tanong ni Tere. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pandidiri. Gagamitin niyo ang bata para makuha ang gusto niyo? Gagamitin niyo ang sarili kong anak para muli akong gawing alipin? Hindi kami ang gumagawa nito, Tere. Ang tadhana ang nagtakda na ang iyong katawan ay ang tanging lunas para sa batang yan. Ang malamig na sagot ni Atty. Visyong habang dahan-dahang lumalapit ang mga pulis. Kung mahal mo ang anak mo, hindi ka magdadalawang isip. Isang piraso pa ng iyong katawan kapalit ng kanyang kinabukasan. Hindi ba't iyan ang saysay ng pagiging isang ina? Naramdaman ni Tere ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Tumingin siya kay Nurse Melba na hanggang na ngayon ay nakatayo sa tabi ng wheelchair ni Gabriel. Ang mukha ng nurse ay tila isang maskara ng pagkakasala. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin ni Tere. Melba, ikaw ang humawak sa kanya noong ilabas ko siya, di ba? Sigaw ni Tere, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na subdivision. Ikaw ang nakarinig ng unang yak niya habang ako ay pinapatulog niyo sa ilalim ng mga gamot. Paano mo nasikmurang panoorin akong magdusa sa loob ng 3 taon habang alam mong may anak akong naghihintay sa akin? Hindi sumagot si Melba, ngunit ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayanig sa paghikbi. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng lamat ang matigas na pader ng kasinungalingan ng mga alferos. Ngunit bago pa makapagsalita ang nurse, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas ng gate. Ang van ni Aling Pasing ay mabilis na humarang sa pagitan ni Tere at ng mga pulis. Ang mga kabataang mula sa tondo ay mabilis na bumaba. Bit-bit ang kanilang mga cellphone na nakatutok ang camera sa mga pulis at kay Atty. Villong. Sige, ituloy nyo. I-leave natin ito para makita ng buong Pilipinas kung paano nyo ginigipit ang isang inang ninakawan nyo na ng anak. Sigaw ni Aling Pasing. Ang kanyang boses ay tila isang kanyon na nagbibigay ng pag-asa kay Tere. Sa gitna and detention, biglang nakaramdam si Tere ng isang matinding hila sa kanyang damit. Nang lumingon siya, nakita niya si Tristan. Hingal na hingal ito. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot at may bakas ng dugo sa kanyang braso. Tere, nakuha ko na ang court order. Ang mabilis na sabi ni Tristan habang iniabot ang isang asul na folder sa mga pulis. Hindi niyo siya pwedeng arestuhin. Ang warrant na yan ay peke at mayroon kaming temporary protection order mula sa Regional Trial Court. At higit sa lahat, ang ospital na ito ay suspendido na ang lisensya simula ngayong oras na ito. Nanlaki ang mga mata ni Atty. Villon. Ang kanyang mapanguyam na ngiti ay biglang napalitan ng takot. Anong sinasabi mo? Hindi mo pwedeng gawin ito. Maaari ko. Villon, dahil ang bone marrow transplant na pinaplano nyo para kay Gabriel ay hindi para iligtas ang bata. Ang matalim na pahayag ni Tristan. Plano nyo lang siyang gawing testing ground para sa isang bagong gamot na ibebenta ng Alferos Pharmaceuticals. Hindi sakit sa dugo ang pamatay sa bata, kundi ang mga gamot na pilit niyang pinapalunok sa kanya ni Imelda para manatili siyang mahina at nakadepende sa inyo. Naramdaman ni Tere ang tila paghinto ng kanyang puso. Tumingin siya kay Gabriel na ngayon ay dahan-dahang inuubo at may bahid ng dugo sa kanyang maliit na panyo. Ang galit sa loob ni Tere ay sumabog na tila isang bulkan. Hindi na siya ang dugyat na marunong lang umiyak. Siya ay isang inang handang lumaban sa mga demonyong nagsuot ng damit na mayaman. Tumakbo si Tere patungo sa bakod. Nilampasan ng mga pulis na tila ba wala silang saysay. Inakyat niya ang bakal na gate at tumalon sa loob ng hardin. Hindi niya inisip ang panganib, hindi niya inisip ang batas. Ang tanging nasa isip niya ay ang hawakan ng kanyang anak. Gabriel! Gabriel! Anak ko!
Sigaw ni Tere habang papalapit sa bata. Nang marinig ni bata ang kanyang tawag, dahan-dahan itong tumayo mula sa wheelchair. Ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig, ngunit may isang kakaibang lakas na nagtutulak sa kanya. Mama? Ang mahinang tanong ng bata. Ngunit, bago pa man mag-abot ang kanilang mga kamay, isang puting sasakyan ang mabilis na pumasok sa loob ng hardin. Sinira ang mga tanim na bulaklak. Mula sa loob nito, bumaba si Doña Imelda na may hawak na isang baril. Ang kanyang muka ay wala ng bahid ng kagalangan. Ito ay mukha ng isang baliw na nawalan ng lahat. Walang kukuha sa batang ito. Kung hindi siya magiging pag-aari ng mga alferos, wala nang makikinabang sa kanya. Ang hiyaw ni Imelda habang itinuturo ang baril. Hindi kay Tere, kundi sa mismong bata. Sa isang iglap, kailangang pumili ni Tere. Itataya ba niya ang kanyang buhay bilang panangga? O manonood na lamang siya habang tinatapos ng halimaw ang huling pag-asa ng kanyang buhay? Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa lalim ng tahi ng kanilang mga kaluluwa na kahit kamatayan ay hindi kayang putulin. Ang bawat hakbang ni Tere sa damuhan ng Laguna ay tila pagtakbo sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang paningin ay nakatutok lamang sa maliit na batang nakatayo sa harap ng wheelchair. Ang batang may mga matang tila nagnanakaw ng bawat hininga niya. Sa kabilang dako, ang anino ni Doña Imelda ay tila isang dambuhalang linta na pilit sumisipsip sa huling pag-asa ng kanilang pamilya. Ang baril sa kamay ng matanda ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, isang malamig na bakal na sumisira sa init ng kanilang muling pagkikita. Huwag kang lalapit, Tere. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi mo na maririnig ang boses ng batang ito. Ang hiyaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit ng isang reynang nawawalan ng trono. Ang kanyang mga perlas sa leeg ay tila mga sakal na pilit bumibigti sa kanyang sariling katinuan. Ibaba mo ang baril, Imelda. Tapos na ang laban na ito. Nakunan na ng video ang lahat ng pananakot mo. Sigaw ni Tristan mula sa gate, habang pilit siyang hinahawakan ng mga pulis na tila ba nag-aalinlangan kung sino ang kakampihan. Ngunit, hindi narinig ni Tere ang sigaw ni Tristan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na paghinga ni Gabriel. Lumuhod si Tere sa damuhan, dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Imelda, tingnan mo ako. Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Ang bato ko, ang nanay ko, ang dangal ko, pati ang anak ko. Hindi pa ba sapat yon? Hindi pa ba busog ang kasamaan mo? Wala kang alam, Tere. Ang batang ito ang tanging dahilan kung bakit nanatiling matatag ang pamilya. Alferos, siya ang tagapagmana ng lahat. Ang sagot ni Imelda, habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang bumabaluktot sa gatilyo. At kung hindi siya mapupunta sa akin, mas mabuting mawala na lang siya kaysa mapunta sa isang maruming togyat na, katulad mo. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakita ni Tere ang pagdiin ng daliri ni Imelda. Wala ng oras para mag-isip, wala ng oras para matakot. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang katawan, tumalon si Tere patungo kay Gabriel. Niyakap niya ang bata ng buong higpit. Binalot ang maliit na katawan ng kanyang sariling laman at dugo. Isang matalim na tunog ng pagputok ang bumasag sa katahimikan ng subdivision. Ang tunog na yon ay tila isang kidlat na gumuhit sa langit, kasunod ang isang nakabibinging katahimikan. Naramdaman ni Tere ang isang matinding hapdi sa kanyang balikat. Isang init na tila dumadaloy at bumabasa sa kanyang damit. Ngunit hindi siya bumitaw. Mas lalo niyang hinalikan ang tuktok ng ulo ni Gabriel habang ang bata ay nagsimulang umiyak. Isang iyak na puno ng takot, ngunit puno rin ng buhay. Mama, Mama, ang pabulong na tawag ng bata. Nandito na si Mama. Gabriel, hindi ka nasasaktan ng kahit sino. Bulong ni Tere, kahit na ang kanyang paningin ay dahan-dahan nang nagdidilim. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na sumugod ang mga tauhan ni Tristan
at ang mga pulis upang agawin ang baril kay Imelda. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na itinapon sa sahig, umiiyak at tumatawa nang sabay habang nilalagyan ng posas. Ang kanyang marangyang kasuotan ay nadumihan ng putik. Ang kanyang danggal ay tuluyan ng gumuho sa harap ng kamera ng mga taga-tondo. Dahan-dahang inihiga ni Tristan si Tere sa damuhan. Ang dugo ay patuloy na kumakalat sa kanyang puting blusa, tila isang pattern ng pagbuborda na kulay pula. Tristan, ang bata, ligtas ba siya? Tanong ni Tere. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ligtas siya, Tere. Ligtas na ang anak mo. Sagot ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang pinipigilan ang pagdaloy ng dugo sa balikat ni Tere. Huminga ng malalim si Tere. Sa gitna ng sakit, nakaramdam siya ng isang kakaibang gaan. Ang bawat tahi ng kanyang buhay na tila buhol-buhol ay dahan-dahang nagkakaroon ng linaw. Ngunit habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa di kalayuan. Isang boses na akala niya ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Tere, patawarin mo ako. Napadilat si Tere. Sa harap niya, sa gitna ng usok at gulo, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang ambulansya. Ang mukha nito ay puno ng mga peklat ng operasyon at tila galing sa isang mahabang pagkakasakit. Ngunit kilala niya ang mga matang iyon. Hindi ito multo. Ang lalaking nakatayo roon ay si Rodrigo. Bakit buhay si Rodrigo? At anong katotohanan ang itinatago ng kanyang pagbabalik mula sa kamatayan na kayang muling bumulabog sa katahimikang kakakuha pa lamang ni Tere? Bakit ka humihinga? Bakit ka narito sa harap ko habang ang buong mundo ko ay matagal niyo nang pinatay? Ang boses ni Tere ay tila isang punit na seda. Mahina, nanginginig, ngunit may talim na hindi kayang tapatan ng kahit anong bakal. Habang nakaluhod siya sa damuhan, yakap-yakap ang umiiyak na si Gabriel. Ang dugo mula sa kanyang balikat ay dahan-dahang tumatulo sa luntiang dahon, tila mga pulang luhang ayaw tumigil sa pag-agos. Ngunit ang hapdi ng bala ay wala sa kinalaman ng hapdi ng makita ang lalaking iniyakan niya. Ang lalaking naging mitya ng kanyang pagpapakasakit na ngayon ay nakatayo sa harap niya, buhay humihinga at may bakas ng matinding pagsisisi sa mga mata. Tere, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Ang pabulong na sagot ni Rodrigo. Ang kanyang muka ay payat, ang kanyang balat ay tila papel sa kaputlaan, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahakbang patungo sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tere, isang tunog na mas masakit pakinggan kaysa sa hiyaw ng sirena ng ambulansya sa paligid. Hindi mo ginusto? Hinayaan mong kunin nila ang bato ko. Hinayaan mong itaboy ako sa putikan ng tondo habang buntis ako. Hinayaan mong paniwalain ako na patay ka na para lang magamit ang buhay mo sa panibagong kasinungalingan. Rodrigo, anong klaseng puso ang meron ka? Sa likuran ni Rodrigo, mabilis na lumapit si Tristan. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkadismaya. Ipinaliwanag na sa akin ng mga tauhan ko, Tere. Si Rodrigo ay hindi namatay sa motel. Ang bangkay na nakita mo noon ay isang tauhan ni Imelda na kamukha niya, isang biktima ng overdose na sadyang inilagay doon para sirain ka. Itinago ni Imelda si Rodrigo sa isang pribadong pasilidad dahil kailangan niya itong kontrolin. Dahil si Rodrigo ang tanging may hawak ng mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng yaman ng mga Alferos ay nakaw mula sa pamilya mo. Naramdaman ni Tere ang tila pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat salita ni Tristan ay tila isang mabigat na bato na idinaragdag sa kanyang pasanin. Ang buong burol, ang pagluluksa, ang bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa pangungulila. Lahat pala iyon ay isang dambuhalang sarswela na idinirehe ng matandang halimaw na ngayon ay nakaposas na sa loob ng sasakyan ng pulis. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Rodrigo. Ang kanyang maliliit na kamay
ay nakakapit pa rin sa damit ni Tere. Papa? Ang mahinang tanong ng bata. Natigilan si Rodrigo. Napaluhod siya sa harap ng bata. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Oo, Gabriel. Ako ang tatay mo. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong maging ganito ang buhay niyo ng mama mo. Tiningnan ni Tere ang dalawang lalaki sa kanyang buhay. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamatinding sakit at ang bata na siyang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling matatag. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang matinding realisasyon ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang pag-ibig ay hindi laging sapat para magpatawad, lalo na kung ang pundasyon nito ay binuo mula sa mga bangkay ng katotohanan. Huwag mong hawakan ang anak ko, Rodrigo. Ang malamig na utos ni Tere. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa lalaki. Isang tingin na nagpapatunay na ang tugyat ng tondo ay wala na. Ang karapatan mo bilang ama ay kasabay na nailibing ng kabaong na ipinakita niyo sa akin. Mula ngayon, si Gabriel ay akin lang. Ako ang nanay niya, ako ang tatay niya, at ako ang tanging pamilyang meron siya. Pilit na tumayo si Tere sa tulong ni Tristan. Kahit nanghihina, nanatiling tuwid ang kanyang likod. Ngunit bago sila makasakay sa ambulansya, isang huling babala ang ibinigay ni Atty. Villon mula sa malayo. Habang kinakaladkad din siya ng mga pulis. Huwag kayong masyadong magdiwang. Ang mga dokumento ng pag-aari ng lupa. Hindi iyon kay Imelda, kay Rodrigo iyon. At hanggat buhay si Rodrigo, ang lahat ng ari-ariang binawi niyo ay mananatili sa ilalim ng pangalan ng isang Alferos. Napatingin si Tere kay Rodrigo. Ang huling tahi ng kanilang ugnayan ay hindi pa pala tuluyang napuputol. Upang mabawi ang lahat para sa kanyang anak, kailangang manatiling asawa ni Tere ang lalaking kinasusuklaman niya o kailangang aminin ni Rodrigo sa buong mundo ang kanyang mga krimen na magdadala sa kanya sa habang buhay na pagkakakulong. Ano ang pipiliin ni ang kanyang kalayaan o ang pagkakataong itama ang lahat ng pagkakamali niya kay Tere kahit ang kabayaran nito ay ang kanyang sariling pagbagsak? Ang bawat tahi ng kasinungalingan ay may dulo at ang bawat pusong inapi ay may hangganan ng pagtitiis. Ang amoy NG antiseptic at malinis na linen sa silid ng ospital ay hindi sapat upang burahin ang amoy ng luma at madilim na sikreto na dala ni Rodrigo sa kanyang pagpasok. Nakaupo si Tere sa kanyang kama, ang kanyang balikat ay nababalot ng makapal na benda, habang sa kanyang tabi ay mahimbing na natutulog si Gabriel. Ang maliit na kamay ng bata ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng blusa ni Tere. Tila natatakot na sa isang iglap ay muling mawala ang kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Rodrigo. Dala ang isang folder na kanina pa niya pinipisil sa kanyang nanginginig na mga kamay. Tere, alam kong walang sapat na salita para burahin ang bawat luhang ibinuhos mo dahil sa akin at sa pamilya ko. Ngunit narito ako ngayon para gawin ang huling bagay na dapat kong ginawa noon pa, ang palayain kayo. Hindi mo kami kailangang palayain, Rodrigo. Pinalaya ko na ang sarili ko noong sandaling talikuran ko ang mansyon niyo. Ang malamig na sagot ni Tere. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa mahimbing na tulog na anak. Ang tanging kailangan ko ay ang katiyakan na hindi mo na muling hahawakan ang buhay ni Gabriel. Ibinaba ni Rodrigo ang folder sa ibabaw ng lamesa. Lahat ng ari-arian, ang kumpanya, ang mga lupang ninakaw ni Mami mula sa pamilya mo at kay Tristan. Isinaling ko na ang lahat sa pangalan mo at ni Gabriel. Pumunta na ako sa pulisya kaninang madaling araw. Nagbigay na ako ng buong testimonya laban kay Mami at kay Atty. Villon. Hindi na sila makakalabas pa, Tere. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa inyo, babalik na sa tunay na may-ari. Napatingin si Tere sa folder. Hindi niya maramdaman ang saya na inaasahan niya. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang malalim na kapayapaan na tila isang tahimik na ilog pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang yaman na dati ay tila isang bundok na hindi niya maakyat
ngayon ay tila isang tumpok na lamang ng mga papel na walang halaga kumpara sa init ng hininga ni Gabriel sa kanyang tabi. Bakit mo ito ginagawa ngayon? Tanong ni Tere. Dahil noong nakita kitang tumalon para saluhin ang bala para sa anak natin, doon ko na-realize kung gaano ako kawalang kwenta bilang tao. Ang basag na boses ni Rodrigo ay puno ng pagsisisi. Ginamit mo ang katawan mo para sa amin, at ang tanging nagawa ko ay panoorin kang masaktan. Handa akong mabulok sa kulungan kasama ni Mami kung yun ang kabayaran para sa kaligtasan niyo ni Gabriel. Sa labas ng silid, nakatayo si Tristan. Pinapanood ang tagpong yun mula sa maliit na bintana ng pinto. May hawak siyang isang piraso ng telang dua. Ang telang pinaghirapan ni Tere. Alam ni Tristan na ang kanyang papel sa buhay ni Tere ay hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang saksi sa pagbangon ng isang reyna mula sa abo ng tondo. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Imperyong Alferos ay naging laman ng lahat ng pahayagan. Ang imahe ni Doña Imelda na nakasuot ng kulay kahel na uniforme sa loob ng selda, wala ng perlas at wala ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng katarungang matagal na ipinagkait. Ang bawat hiya na pilit niyang itinago ay nayurakan sa harap ng buong bansa. Isang hapon, sa harap ng korte, huling nagtagpo ang mga mata ni Tere at Imelda. Walang galit sa mga mata ni Tere, tanging isang malalim na habag para sa isang babaeng nabulag ng yaman hanggang sa mawala ang sarili nitong kaluluwa. Ang bawat tahi ay may dulo, Imelda. Ang tanging naibulong ni Tere bago siya tumalikod at naglakad palabas ng courthouse, hawak ang kamay ni Gabriel sa kanyang kanan at si Tristan sa kanyang kaliwa. Habang naglalakad sila patungo sa liwanag ng araw, naramdaman ni Tere ang banayad na hangin na tila humahaplos sa kanyang muka. Wala na ang amoy ng ulan at putik ng tondo. Wala na rin ang amoy ng laso ng mansyon. Ang tanging nanatili ay ang bango ng bagong habing dua at ang matamis na tawa ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, isang matandang babae ang humarang sa kanila. Nakasuot siya ng itim na belo at may hawak na isang lumang singsing. Teresa, hindi pa tapos ang lahat. May isang huling pangako ang nanay mo na hindi mo pa natutupad. Ang pabulong na sabi ng matanda. Sino ang matandang ito? At ano ang huling pangako ni Nanay Luz na tila magdadala kay Tere sa isang bagong yugto ng kanyang buhay na hindi niya inaasahan? Ang bawat wakas ay isa lamang bagong simula na itinatahi ng tadhana, kung saan ang bawat patak ng luha ay nagiging perlas ng karunungan. Ang matandang babae na may itim na bilo ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Inilalantad ang isang singsing na may disenyong tila mga bituing nagkakabuhol-buhol. Sa gitna ng ingay ng lungsod ng Makati, ang presensya ng matandang ito ay tila isang malamig na simoy ng hangin mula sa nakaraan na hindi kayang abutin ng modernong mundo. Teresa, ang gisingsing na ito ay hindi ginto, ngunit ito ang nagbubukas sa huling pintuan na isinara ng iyong ina. Ang pabulong na sabi ng matanda. Ang pangako ni Luz Viminda ay hindi ang paghihiganti. Ang kanyang pangako ay ang ibalik ang sining ng duwa sa mga kamay na tunay na nagpapahalaga rito, ang mga kamay ng mga kababaihan ng tondo. Tinanggi-ape ni Tere ang singsing. Sa sandaling dumampi ang metal sa kanyang balat, naramdaman niya ang isang matinding init. Naalala niya ang mga huling gabi ng kanyang ina, ang mga bulong nito tungkol sa isang bahay ng sinulid na hindi para sa kita, kundi para sa dangal. Doon niya na-realize na ang lahat ng yaman ng mga Alferos na ngayon ay nasa kanyang pangalan ay hindi para sa kanyang sariling luho. Ito ay para sa pagpapatuloy ng misyon ng kanyang ina. Lumipas ang 6 na buwan, ang dating madilim at maputik na eskinita sa tondo, kung saan dating nakatayo ang dampa ni Lola Elena, ay nagbago na. Sa gitna ng komunidad, isang malaki at maaliwalas na gusaling gawa sa kawayan at salamin ang itinayo, ang bahay ni Luz Viminda. Dito, ang mga dating tugyat at mga nanay,
na walang trabaho ay nagtitipon-tipon, hindi para maglaban ng maruming damit ng iba, kundi para humabi ng pinakamagandang telang duwa sa buong bansa. Nakaupo si Teresa, ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa bakuran ng center. Ang kanyang balikat ay tuluyan ng gumaling, at ang kanyang muka ay may bakas na ng tunay na kagalakan. Sa kanyang kandungan, si Gabriel ay masiglang naglalaro. Ang kanyang pisanggi ay mapula na, at ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Wala na ang wheelchair, wala na ang putla ng sakit. Mama, tingnan mo! Nakagawa ako ng bituin! Ang masayang sigaw ng bata, habang ipinapakita ang isang maliit na pattern na gawa sa makukulay na sinulid. Ngumiti si Tere at hinalikan ang noo ng anak. Napakaganda, Gabriel. Katulad mo, ang bituin ay laging sumisikat pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Dahan-dahang lumapit si Tristan. May dalang 2 baso ng malamig na juice. Naupo siya sa tabi ni Tere, ang kanyang balikat ay bahagyang dumidikit sa balikat ng babae. Isang tahimik na kuryente ng pag-unawa ang dumaloy sa pagitan nila. Handa na ang unang batch ng export para sa Europe, Tere. Sinasabi ng mga designers doon, ang bawat tahiraw ng bahay ni Luz ay may dalang kwento ng katatagan. Salamat sa lahat, Tristan. Ang marahang sagot ni Tere. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakabaon pa rin ako sa kasinungalingan ng mga alferos. Hindi ako ang nagligtas sa'yo, Tere. Ang sarili mo ang nagligtas sa'yo. Ang tugon ni Tristan habang tinititigan ang malayo. Ang papel ko lang ay ang hawakan ng ilaw habang hinahanap mo ang daan pauwi. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi nakakapagbigay ng kapayapaan. Hinawakan ni Tristan ang kamay ni Tere, isang banayad na pisil na puno ng pangako. Hindi man ito isang marangyang kasal o isang maingay na deklarasyon ng pag-ibig. Alam ni Tere na sa pagkakataong ito, ang tahi na nabubuo sa pagitan nila ay hindi na kailanman mapuputol. Sa kabilang dako, isang balita ang dumating mula sa isang monastery sa Malao. Si Rodrigo ay formal nang pumasok bilang isang lay brother. Iniaalay ang kanyang natitirang buhay sa panalangin at pagtulong sa mga may sakit. Isang tahimik na paraan ng paghingi ng kapatawaran sa bawat buhay na nayurakan ng kanyang pamilya. Samantalang si Doña Imelda ay nananatiling nakapiit. Angie, kanyang tanging kasama, sa loob ng selda ay ang mga anino ng kanyang mga kasalanan at ang tunog ng bawat tahi ng duwa na dahan-dahang bumabalot sa kanyang konsensya. Tumayo si Tere at tiningnan ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga bitak ng matapang na sabon, ngunit nananatili ang mga pilat ng karayom. Ang mga pilat na ito, ang kanyang medalya, isang paalala na ang buhay ay maaaring mapunit, ngunit palaging may paraan para ito ay muling mabuo ng mas matibay at mas maganda. Tayo na sa loob, Gabriel. Tristan, may bagong tilang naghihintay na mabigyan ng buhay. Ang huling sabi ni Tere, habang ang hapon ay dahan-dahang nagiging ginto sa ilalim ng papalubog na araw. Ngunit bago pumasok sa loob, lumingon si Tere sa dako ng tondo. Isang pamilyar na banggo ng tuyong duwa ang humalik sa hangin, at sa isang sandali, tila nakita niya ang anino ng kanyang nanay na nakangiti. Hawak ang isang gintong sinulid na nag-uugnay sa kanilang lahat sa isang walang hanggang pag-ibig. Ang bawat obra maestra ay hindi nabubuo sa isang gabi, kundi sa mahabang panahon ng pagtitiis, pag-asa at pagkilala sa tunay na kulay ng ating sariling kaluluwa. Ang dapit hapon sa tondo ay hindi na kasing dilim ng dati. Sa balkonahe ng bahay ni Luz Viminda, nakaupo si Tere habang pinapanood ang mga huling sinag ng araw na humahalik sa mga nakasampay na telang duwa. Ang hangin ay amoy sariwang hibla at pag-asa, isang banggo na tila nagpapahilom sa bawat hapdi ng kanyang nakaraan. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog si Gabriel. Ang maliit na dibdib nito ay payapang tumataas bumababa sa bawat hininga. Kinuha ni Tere ang isang lumang sulat mula sa kanyang bulsa, isang liham na galing sa monastery sa malayong hilaga. Hindi niya ito binuksan agad. Alam niya ang nilalaman nito
nang hindi na kailangang basahin ang bawat letra. Ito ang huling hiling ni Rodrigo para sa kapatawaran, ang huling tahi ng kanilang ugnayan. Pinatawad na ba niya si Rodrigo? Sa loob ng mahabang panahon, ang tanong na ito ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang anak, na-realize ni Tere na ang kapatawaran ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Pinatawad na niya ang lalaking naging duwag, hindi dahil nararapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa bawat hakbang niya patungo sa hinaharap. Ang pagpapatawad ay ang huling gunting na pumutol sa kadenang nag-uugnay sa kanya sa mga alferos. Ay isang marahang yapak ang narinig ni Tere sa likuran niya. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ang init ng presensya nito ay sapat na. Lumapit si Tristan at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Tere. Iniisip mo pa rin ba ang nakaraan? Ang mahinahong tanong ni Tristan. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa puso ni Tere. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ng bawat sinulid ng buhay ko, Tristan. Sagot ni Tere habang ipinapatong ang kanyang ulo sa kamay ng lalaki. Dati, akala ko, ang halaga ko ay nasa isang organo lang ng katawan ko. Akala ko, ang buhay ko ay isang pagkakamaling kailangang itago sa ilalim ng mga puting barong. Ang halaga mo ay nasa bawat buhay na nabago mo rito sa Tondo, Tere. Sabi ni Tristan bago hinalikan ng buong paggalang ang tuktok ng ulo ng babae. At sa akin, ikaw ang pinakamahalagang tahi na nagbigay ng kulay sa mundo kong dati ay abulang ang laman. Nahanap na ba ni Tere ang binhiin? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang makitang muli ang ganda ng mundo pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang kapayapaan ay ang marinig ang tawa ni Gabriel sa umaga at ang makitang ang mga kababaihan ng Tondo ay hindi na yumuyuko sa harap ng sinuman. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang buhay ay parang pagbuborda ng duwa. Minsan, masusugatan ka ng karayom. Minsan, magkakabuhol-buhol ang mga sinulid. Ngunit hanggat mayroon kang lakas na muling itama ang bawat tahi, hanggat mayroon kang pusong marunong magmahal ng totoo, ang bawat unit ay magiging bahagi lamang ng isang mas malaking obra maestra. Dahan-dahang tumayo si Tere, karga ang kanyang anak, at pumasok sa loob ng bahay kasama si Tristan. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho. Ngunit sa loob ng bahay ni Luz Viminda, ang mga ilaw ay nagsisimulang magningning. Isang patunay na ang bawat pusong marunong bumangon ay hindi na kailanman muling lalamunin ng dilim. Ang kwento ng tugyat ng Tondo ay tapos na, ngunit ang alamat ng reyna ng mga sinulid ay kakasula pa lamang sa mga puso ng bawat Pilipinang nakikinig. Ang ginintuang sikat ng araw sa Tondo ay dahan-dahan nang natahi sa isang magandang obra maestra, gaya ng buhay ni Tere na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na liwanag at kapayapaan. Magamahal kong tagapakinig, muli, maraming salamat sa pagpapahiram ninyo ng inyong oras at puso upang samahan kami sa bawat yugto ng paglalakbay na ito. Bilang inyong narrator, hindi ko mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding kirot habang isinasalaysay ang bahagi kung saan nakaluhod si Tere sa gitna ng baha at dilim. Pilit na nilalabahan ang dangal ng asawang nagtaksil sa kanya habang ang kanyang sariling ina ay dahan-dahang nawawalan ng hininga. Ang bawat salitang napakinggan ninyo ay bunga ng malalim na pagninilay at inspirasyon mula sa mga totoong buhay ng mga kababaihang tila itinuturing na basahan lamang ng lipunan, ngunit may taglay na tibay na hindi kayang sirain ng kahit anong bagyo. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Tere, kakayanin niyo rin bang piliin ang kapayapaan at pagpapatawad sa halip na habambuhay na puot matapos ang lahat ng kinuha sa inyo? O sa tingin niyo ba ay nararapat lang na masigit pang pagdusahin si Rodrigo at ang kanyang pamilya? Habang pinapakinggan ninyo ang aking boses, nasaan po kayo ngayon?
Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya, nagtutupi ng mga damit, o nagpapahinga pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Napakahalaga para sa akin na malaman ang inyong mga saloobin. Kaya huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng comment at ibahagi ang inyong sariling kwento ng katatagan. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang marating nito ang iba pang mga pusong nangangailangan ng pag-asa at paghilom. Naway manatili kayong matatag at dalisay gaya ng pinakamahalagang hibla ng dua na kahit gaano kapino at kamanipis ay hindi basta-basta napuputol. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento, ang reyna ng mga sinulid, pagbangon mula sa abo ng tondo paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at mga sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe sa ating lahat.